Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping pagmamahal ng lolo o lola. O alam mo na, kung hindi mo pa mahanap yung taong makakasama mo hanggang sa pagtanda, sa matanda ka muna magpaalaga. Diba? Kasi grabe magmahal ang isang diba? Ang isang lolo o lola. Oo, kaya naman ito ang katanungan ko para sa inyo. Ikaw ba, nakaranas ka rin ba ng alagang lolo o lola? O, taas kamay sa mga yes pre natin na proud laking lolo o lola. Yan, palakpakan naman dyan para sa mga lolo't lola natin. O, diba? May palakpakan effect talaga si Hoy, ako proud ako na produkto rin ako ng alagang lola. Oo, bukod sa alagang Unilab, syempre. Na-segue. Oo, kapag hindi kami magkasundo ng magulang ko, alam ko kung saan ako pupunta, kilala ko kung sino yung kakampi ko. O, di ba? Anong laban nyo sa lola ko? Excuse me, walang makakatalo pag kaming dalawa ang magkakampi. Hindi man sang-ayon si mama at si papa. Ang mahalaga, may basbas ni lola. Ganon. Diba? Wala silang magagawa. Mas mahal ako ng lola ko kaysa sa kanila. Hello? Oo. Kayo ba naniniwala ba kayo doon? Oo. Yung sa kasabihan ng mga tao na mas mahal raw ng mga lolo o lola yung apo nila kaysa sa mismong anak nila. Oo. Diba? Napapansin niyo ba yun? Totoo naman, diba? Pero ikaw bilang magulang, tapos may anak ka na, tapos andyan pa yung, alam mo na, may lolo't lola pa yung mga anak mo. Eh syempre, anong mararamdaman mo kapag ganun? Diba? Magsiselos ka ba? Syempre hindi. In fact, magiging masaya ka na yung magulang mo. Grabe yung pagmamahal sa mga anak mo. Diba? Ang sarap sa feeling no na, after akong alagaan ng mga magulang ko, ngayon may anak na ako, ganun pa rin siya mag-handle ng mga bata. Ganun pa rin siyang mag-alaga. Kumbaga, napapasa niya or na-rebirth yung pagkalinga niya or pagmamahal niya bilang isang magulang sa pamamagitan ng mga apo niya. Tsaka pagbigyan na natin sila, di ba? Diyos ko naman, ipagdadamot mo pa ba yung mga apo? Unless biyanan mo yung nanghihiram, alam kong ipagdadamot mo talaga yan. Kasi magkaaway kayo ng biyanan mo, di kayo magkasundo. O bala kayo dyan, ibang usapin yan. Diba? Kasi malalaki na kayo bilang mga magulang. Diba? Kumbaga, ang tagal na nung lumipas na panahon, nung huli silang nakapag-alaga ng bata. Kasi ngayon na lang nila ulit na may paparanas yung kalinga na paborito nilang ginagawa. Diba? Kagaya nga ng napakinggan nating sulat ni Shaina para sa kanyang si Lola Connie. Oo, diba? Kung saan ay nagpapasalamat siya ng taos-puso dahil noong mga panahong iniwan siya ng mga magulang niya, hindi niya gaanong naramdaman yung kawalan dahil taos-puso na napunan yun ng lola niya. Lola niya yung nandyan. Lola niya yung sumalo. Lola niya yung nagparamdam na, apo, kahit wala kang mga magulang, nandito ako. Nahaalagaan kita, kakalingain kita. And with that, na-appreciate yun ni Shaina and ngayon, siya naman yung may kapasidad, diba? At may kakayahan kahit papaano. Kahit nahihirapan siya, binabalik niya. Nag-give back siya doon sa lola niya na nagpalaki sa kanya, na kumalinga sa kanya. Kumbaga, parang sinasabi niya na kahit hindi niyo na ako mahalin, kahit hindi ako paborito ng mundo, basta alam kong mahal at paborito ako ng lola ko. Yun pa lang, bragging rights na yun. Pwede nang ipagmalaki yun. Malaking advantage na yun bilang isang tao. Na kahit talikuran ka ng mundo, kahit mga magulang mo pa yan, basta nandyan yung lolo o lola mo na willing sumalo ng taos-puso, panalo ka na kahit papano. Diba? Ang sarap, no? Yung may taong magpupuno ng pagkukulang para mabuo yung pagkatao mo. At ako naniniwala ako mga yes pre na ibang klase yung values at character ng isang taong pinalaki ng lolo o lola niya. Diba? Napapansin niyo ba? I mean, hindi naman po sa dinedegrade or ini-invalidate ko yung parenting techniques ng mga magulang natin out there, no? Pero may something kasi na kakaiba diba? Mararamdaman mo yun. May something na special sa isang taong hinubog ng lolo at lola.
The way kung paano niya itrato yung mga nasa paligid niya, yung mga mas nakatatanda sa kanya, alam mo, matik, laking lolo o lola yan. I mean, depende rin talaga sa pagpapalaki ng mga magulang, di ba? Pero may something special talaga na hindi natin exactly ma-identify kung ano, pero iba talaga eh. Iba ang alagang lolo o lola. Kaya para sa mga yes friend natin na maswerte at hanggang ngayon ay kapiling pa rin ang kanilang mga lolo o lola, di ba? Mapa mother side man yan, mapa father side. I wish you more time and more precious moments together. Yun lang. Di ba? Wala naman tayong ibang mahiling eh. Yun lang. Precious moments together. More time. Maraming pagkakataon para magkasama pa kayo. Para makabawi ka. Para magabayan ka pa niya. Para maiparamdam nyo pa yung pagmamahal sa isa't isa. Alam naman natin na sa paglipas ng panahon, mas manghihina siya. Pero sana maging lakas ka niya. Malabo man yung paningin niya, sana ikaw yung magsilbi niyang mga mata. Pumurol man yung memorya niya, sana ikaw yung magbalik ng mga magaganda niyang alaala. Kahit dun lang, di ba? Makabawi tayo sa mga ganong klaseng aspeto. Mas bigyan natin sila ng oras at pagkakataon na maramdaman yung pagmamahal natin kasi yun na lang yung pinangahawakan nila eh. Yun na lang yung tanging yaman na meron sila. Yun na lang yung natitirang bagay na pagkakaingatan nila at babaunin nila kung saan man sila mapunta. So bottom line mga yes friend, ay mas yakapin natin ng mahigpit yung bawat pagkakataon na kasama natin sila ngayong nasa dapit hapon na sila ng buhay nila. No? Nakakalungkot, nakakatakot isipin na, diba, anytime soon, medyo ayokong sabihin, pero yun yung realidad eh, diba, na malapit nang matapos yung kwento ng buhay nila. So mano man lang iparamdam natin yung pagmamahal kahit doon sa dulo, kaduluduluhan na pahina ng buhay nila. Kahit yun man lang yung maging good ending ng kwento nila. Na minsan sa buhay nila may kumaling at nagmahal sa kanila. 'Di ba? Wala na silang ibang gagawin dito sa mundo kaya dapat maging masaya na lang sila. They deserve all the best. Although, hindi na sila pwedeng kumain ng mga lechong baboy. Hindi na pwede masyadong mag-chocolate. Alam kong sinasabi natin na give all their happiness. Pero, sorry lo, di pwede. Baka mapaagal. Diba? So, sa ibang aspeto, bumawi tayo para mapasaya natin sila at maiparamdam natin yung pagmamahal natin para sa kanila. Kasi isipin natin, wala tayo sa mundo kung wala yung mga taong yan. Kung wala si lola, si lolo. Sila ang ating ugat, diba? Sa family tree, sa kanila nagsisimula ang lahat. Sila ang dahilan kung bakit ang gagwapo at ang gaganda ng inyong angkanax, diba? Diba? Kaya, alam nyo, nakakaawa po no yung mga matatanda na kinakailangan pang magtrabaho ng mga mabibigat na gawain para lang makapaghanap buhay, para lang may mapagkakitaan, para lang may mapagastos sa araw-araw. Hindi nila deserve. Sa iba siguro sasabihin, wow, ang galing naman ni mother, ang galing naman ni father, ang galing naman, ang husay-husay, ang sipag-sipag naman ni lolo o ni lola. Pero wala kasi silang choice eh. I mean, diba, wag nating i-romanticize yung idea na yun kasi dapat mas nag-e-enjoy na lang sila sa buhay. Yung tipong, pag sinabi mong lola or lolo, ang papasok sa isip mo yung hindi taong nagtatrabaho, yung hindi gumagawa ng hanap buhay na delikado. Bagkus yung klase ng lolo o lola na pakuya-kuyakoy na lang yan. Diba? Rocking chair na lang. Oo, nagpapaikot ng pustiso sa bibig. Ganun na lang sana yung mga ginagawa nila, 'di ba? Yung nagko-cross stitch. Oo, yung mga libangan na lang, 'di ba? Dilig-dilig halaman, yung mga ganyan. Wag na yung mga bagay na kinakailangan nilang gawin, yung mga obligado silang gawin para lang mabuhay sila. Kaya dito na naman papasok yung sinasabi nating kasalanan to ng mga kurap. Diba? Pumipiyok pa ako. Kasalanan nyo ng mga kurap. Kasalanan nyo to. Kayo ang lalakas ninyo pero kung magnakaw kayo talagang
Want to sawa no? Samantalang yung mga mas matatanda sa inyo nagtatrabaho ng marangal. Uy, grabe nakakaya naman sa buto mo. Nakakaya naman sa lakas ng katawan mo. Hiyang-hiya naman si Lola, si Lolo sa'yo. Kaya itong mga kurap na to, bahala kayo sa buhay nyo. Sana kalawangin yung Arinola ninyo pagtanda ninyo. O hindi naman kaya sana lost thread yung postiso na papagawa ninyo. Ay nako, charot lang. Well again, yes friends, sa linggo po ay gugunitain natin ang Grandparents Day. Araw na inilaan para sa ating mga minamahal na lolo o lola. Kaya naman samantalahin po natin kahit hindi Grandparents Day, for as long as meron tayong pagkakataon, oras at panahon na maibibigay sa kanila, ibigay na po natin. Paglaanan po natin sila ng panahon, ng effort, ng pagmamahal dahil alam mo na, di ba? Kaya na sinabi ko kanina, paulit-ulit tayo dito. Okay naman dahil dyan, yes friend, bibigyan kita ng budget na pang malakasan. Oo, kasya na siguro to, no? Kasya na ba yung 500 piso pang disco ninyo ni Lolo o ng Lola mo? Lola mo nagdi-disco. Lolo mo party goer. Kainis. Kaya naman yes friend, lakasan mo na muli ang volume ng radyo mo at eto na, hawak ko na ang resulta kung sino nga ba ang mapalad o maswerteng mananalo ng tumataginting na 500 piso para sa ating Pera, pera! Pera, pera lang yan! Pera, pera! Pera, pera lang yan! Yes friend! Kanina nga po ang hinahanap ni Biboy Bibo para sa ating pera-pera lang yan promo ay simpleng-simple lang. Litrato mo nakasama ang iyong lolo o lola. At ang dami nag-send. Nakakakonsensya. Di ko alam kung sino yung bibigyan ko ng premyo. Nagigilty ako. Oo. Paano ba to? Mag-aabono ako? Ganun. Lahat bibigyan ko ng premyo? Ganun ba yun? Ay, syempre, eto na nga. Since sorry po sa mga lolo-lola dyan Sorry talaga, pero eto na, may napili naman na ako. At lahat naman kayo feeling ko deserve ninyo, pero bawi na lang po kayo. Pero eto na nga mga yes friend, dahil may nanalo na at ang napili ni DJ Biboy Bibo sa gabing ito ay walang iba kundi ikaw. Hey, Jai Santa Ana! Congratulations sa'yo, Jai Santa Ana. Sa'yo na ang kwarta. Bagay na bagay pang date ninyo ng iyong lola. O may picture sila dito. Ang cute-cute nila ni Lola. Oo, hindi ko alam kung anong meron dito pero meron siyang mensahe. Pero bago yan, ipapakita muna natin yung picture bilang pruweba na meron talaga. Ayan di ba? Ang cute-cute. Ayan, sila ng lola niya. Si Lola, hindi ko alam kung anong pangalan. Baka mag-invento ako dito. Lola Lollipop Grace? Ano bang pangalan? Sabi niya dito, my super lola. Siya po ang nagpalaki at nag-alaga sa akin simula pagkapanganak sa akin hanggang sa nagtrabaho na ako sa malayo. Kaya every birthday niya, nauwi ako para i-celebrate at makasama ko siya. Yun yung nagpapasaya sa kanya. Dahil dyan, kung malapit na ang birthday ni Lola, hindi naman kaya kung malayo pa, ipunin mo ang makukuha mong premyo dahil sa'yo na ang tumataginting na 500 piso. At kung narinig mo to sa mga oras na ito, ang kailangan mo namang gawin ay mag-send ng iyong valid ID and of course ng iyong GCash number para tuluyan mo nang ma-date si Lola para sa ating Pera, pera! Pera, pera lang yan! Pera, pera! Pera, pera lang yan! Yes, friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang DJ na mabilis bumayo. Rar. Ang bibig or ang dila sa mikropono, 'di ba? Di ko pa alam yung sasabihin ko. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy, Bibo. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas, araw ng Sabado. Sana all rest day. Makakapiling niyo po si DJ B-Boy Bibo mula alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi para sa ating programang Stick to One. Mga kantang OPM, hatid po sa inyo ng 101.1 Yes FM Solid. Good night, baby. Mwah, mwah.